Good day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. Glory be to God. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Ayan. Ang start ng ating online prayer meeting is Wednesday to Friday na, kasi pagka Monday to Tuesday, mga kapatid, is replay ng ating Sunday service. Ayan, praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan, salamat sa ating mga kapatid. Good evening sa iyo, si Celine Abuag. Ayan, Sis Marge Catalan. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. At pagpalag gabi, Sis Lola, Sis Ruth. Amen. Sis Mac, and kay Brother Yuna. Glory be to God, at salamat sa gawain ito. At bago ang lahat, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa gabing ito. The Lord, medyo late na, Panginoon, ngunit patuloy pa rin, Panginoon, ang pagpapahayag at pagbabahagi ng iyong salita, ng magandang balita, Panginoon, upang sa lahat ng dako, O Diyos, ay makarating ang iyong mensahe. At dalangin namin, Panginoon, na yung binhi at mensahe bibigay mo sa amin, O Diyos, ay ito'y tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, kalakasan, provisyon, Panginoon, sa aming kinakain, Lord, at gayon din, Panginoon, sa pagmamahal na iyong binibigay. Maraming salamat, O Diyos, dahil lahat ng ito ay nagmumula sa iyo, at sa iyo lamang, Ama, kami magpupuri at magpapasalamat. Panginoon, we pray for the victory of every work, Lord God, sa mga gawain dito sa church, Panginoon. This is Jesus Comfy Church. Pagpalain mo rin po, Panginoon, mga ibang churches, Lord God, yung mga nagbabahagi at nagsishare ng iyong salita. Tulungan mo rin po mga kapatid kong ito, Lord, na magbahagi rin at maging digital evangelist sila, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, at yung binhi na itatanim mo, Panginoon, dalangin namin tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Maraming salamat po, Diyos. At lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name, Amen! Ayan, good evening to everyone. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Good evening sa iyo, Sis Ingracia Omori, Brother Amado Noel. Yes, tag lang tayo ng tag, mga kapatid. Huwag tayong magsawa sa pakikinig ng mga gawain dito sa church, no? Although medyo late na, glory be to God, kasi inuuna pa rin natin ang ating Panginoon. Praise the Lord! Kapagpalang gabi, Pastor Aban, Sis Bell, sa mga music kids, thank you, Lord. Mami A, Brother RJ, and Daddy Mulong, thank you, Lord. Yes. At ang ating aawitin, mga kapatid, walang iba. Ayan. Thank you, Lord. At tayo muna ay magpuri sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen.
Pag-ibig mo'y wagas, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin.
Amen. Lord. Hallelujah. Yung mga kapatid, papaya ka dun sa scene na yun, no? Talagang kakaiba. At kapag nakikita mo yun, talagang iba yung pinapakita sa inyong Panginoon. Talagang mahal na mahal niya tayo. Kaya thank you, Lord! Woo! Pinapakita lang sa atin ng Panginoon talaga kung gaano niya tayo kamahal. Doon talaga ma-experience mo at mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal ng Panginoon para sa iyo. Amen! Thank you, Lord! At happy birthday din pala sa ating kapatid. Ating kapatid na si Sis Noemi. Praise the Lord! Happy birthday! Ayan. Din kay Sis Gina Ocampo. Ayan. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Glory be to God. Amen. Grabe. Talagang mapapaiyak ka sa scene na yun. Good evening sa iyo, Sis Ellen Escobar, Brother Richmond Cuenca. Ayan. Sino po yung mga kasama natin? Mami Bang, Brother Steve Reynolds. Ayan. Brother J.S. Raro. Thank you, Lord. Brother Jonard, Sis Winnie. Amen. Good evening sa iyo, Sis Rose of Noel. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi, Sis Rita Kalahat. Amen. Thank you, Lord. Ayan, patuloy tayo sa ating gawain. At ayan, skip na muna natin yung coffee break na medyo late na rin kasi tayo sa trabaho kasi. Pero glory be to God at nakapagbahagi muli tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen! Yes, yes! Ayan. Ni-invite din natin mga kapatid natin, no, sa lahat ng dako. No? Kung ikaw nakakapakinig ka mga kapatid, nandyan lang yung ating account, no? Sa GCash, kung nangungusap sa iyo ang Panginoon upang ikaw ay magbigay at tumulong sa gawain sa church upang mapalawak pa yung kanyang kaharian, no? Maraming souls na ibig sabihin na maakay, no, ang ating Panginoon. Kaya maraming sabi nga yung salita ng Panginoon ay kailangan dapat natin, no, panghawakan ito sapagkat ito yung ating pag-asa. Praise God. Yan, thank you, Lord. Salamat din sa ating mga gawain. Meron din tayo mga gawain sa Women's Ministry. Ayan, sila yung nag-share last week yata yun. At salamat sa Panginoon sa buhay nyo, mga sisters. Meron din tayo mga Women's of Wisdom, Men's Ministry, at yung mga Young Pro. Ayan. Meron din tayong Kids Church, mga kapatid, ha. Meron ka mga chikitin dyan, lapit mo sila sa Panginoon, makita nila. At makita mo rin yung pagbabago. Kung mayroong mga gusto kong itama sa mga kamalian ng anak mo, why not? Dito sila mapapalapit sa Panginoon. At kapag sila ay napalapit sa Panginoon, tuluyan at walang imposible na magbabago ang ating mga anak. Thank you, Lord. Salamat din sa mga teachers natin sa Kids Ministry, Sis Moby, and Sis Cheng. Praise the Lord! Ayan, ready your Bible mga kapatid sa Genesis chapter 50 verse 20. Ayan. At salamat sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, at tithes givers. Patuloy na tayo sa pagbibigay. Din sa ating Operation Bangon.
yung tinatayo na sanctuary dito sa Andrea. Malapit po yan sa SM Bacoor. And praise the Lord. At gayon din mga kapatid, yung invite namin kayo tuwing Sunday. Meron tayong gawain. Okay. 11:30 po yan mga kapatid. Every Sunday na yan. Sa GIG Mall, Las Piñas. Ayan, invite namin kayo. Nais namin na makasama namin kayo sa pagpupuri, sa mga awitin, maramdaman nyo yung tunay pagpupuri. Amen. Thank you, Lord. Glory be to God. And ako na po tayo sa Word of God. Sa Genesis chapter 50 verse 20. Amen. Thank you, Jesus. Sabi dito mga kapatid, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ayan. Manalangin po tayo mga kapatid. Yes, Lord, glory be to God, Heavenly Father, we thank you, we honor you, O Lord. We worship you, Father God, sa ilang Panginoon, ang papurit, pasasalamat at pagsamba. Sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon, ay nagpapasalamat kami. Sa proteksyon, sa mga provision, Lord God, maraming salamat po. Truly, you are God of provision, Lord God. Salamat po, Panginoon, at Lord, tulungan mo rin po, Panginoon, mga kapatid namin, Lord, na nagkakaroon ng kabisihan, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Tulungan mo sila, Panginoon, na sa oras ng OPM, Lord, tulungan mo sila na makapakinig ng iyong salita upang ang espiritu nila ay lumago at lumakas, maging ang kanilang pangangatawan. Sapagkat kapag ang espiritu namin, Panginoon, ay malakas, ang physical namin pangangatawan ay lumalakas din. Maraming salamat, Lord, Holy Spirit. We praise you, we worship you, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord! Ayan, glory be to God. Ayan, salamat sa ating mga kapatid. Thank you, Lord. At sa mga walang sawa sa pakikinig ng gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. And Wednesday po na ang ating OPM to Friday. Kapag ka Monday to Tuesday, replay po yan ng ating Sunday service. Ayan, praise the Lord. And yun, sinasabi ko parati, no, let us seek the truth. And the truth will set us free. Ayan, nasa Bible po yan, hindi ko po sinabi yan. Kaya, ayan. At maganda yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At dalangin natin na magkaroon tayo ng pagbabago sa mga usapin o mga tatalakayin sa lesson na ito. At dalangin natin na yung ating pamagat yung turn rejection into blessing. Ayan. Alam niyo ba mga kapatid, maraming tao o even I, no, na nasasaktan din. Siyempre, tao tayo eh. At sino dyan? Ano ba yung experience nyo? Bakit ba kayo nasasaktan? Ayan, paki-comment nyo nga dyan. Tignan natin kung mabasa natin mamaya. Pero I pray na mabasa natin. At siyempre, maraming bagay, no, na ang tao ay nasasaktan. Sa pag-ibig, sa mga achievements. No, kapag ka, may mga tao na nasawi sa pag-ibig, talagang masasaktan ka, no? Yung mga tao pa naman pagkapag pinag-usapan yung pag-ibig kinikilig. Pero masakit pagka naging sawi ka sa pag-ibig, talagang masakit. Totoo yan. Praise the Lord. Ayan. Thank you, Lord. That touch your ego. Ayan. Thank you, Lord. Comment down nyo lang dyan. We'll try to read it later. Ayan. Thank you, Lord. Alam nyo ba kapatid, no, kapag nasasaktan tayo, minsan parang yung mundo natin, yung mundong ginagalawan mo ay humihinto. No, sapagkat masakit talaga masaktan, no? At sa lahat ng mga pagkakataon kapag nasaktan ka,
parang gusto mo nang huminto, no, sa bagay na yun. Tulad ng kapag ka ikaw ay nag-aaral, di ba? Pagka lumagpak ka doon, parang sasabihin mo sa mami mo, sa daddy mo, Dad, Ma, hindi na ako mag-aaral. No, ang hirap pala. Kapag ka umiibig ka, bigla kang binasted, di ba? Masakit. Pero sasabihin mo sa sarili mo, tatanim kayo sa puso ko, sa isipan ko, hindi na ako mag-aasawa. Hindi na ako mag-boyfriend, mag-girlfriend. Masakit. It hurts. Kaya, alam niyo yun, sa trabaho, di ba? Pag nagtatrabaho ka, maraming, maraming rejection dyan, mga kapatid. So, pwedeng overqualified ka o hindi ka qualified, di ba? Kapag nangyari sa yun, sasabihin mo sa sarili mo, hindi na ako magtatrabaho. Huwag naman. Magtrabaho ka pa rin, no? Pagkat ginagamit tayo ng ating Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon. At ayan, maraming tao talaga nare-reject. At kapag ka na-reject ang isang tao, talagang makikita mo at mararamdaman mo na even ikaw kung nakakita ka na na-reject yung anak mo, na-reject yung kapitbahay mo, na-reject yung iyong kaibigan, syempre, di ba, kapatid, manghihina ka rin or masasaktan ka rin, no? Malamang ipag-pray mo pa nga siya eh. Pero alam niyo yun, kapag sino dito yung yung marami na ito kapag sa social media, no? Wag naman kayong tawaan dyan. Kapag nag-post, titignan yung likes. Ilan ba yung likes ko? At ganito si ganyan. No, hindi nag-like. At dito, masasaktan ka, kapatid. Pero alam mo yun, mamaya, maintindihan natin. Ano ba yung important, no, ng mga bagay na ito na pinag-uusapan natin? Mga kapatid, alam nyo ba na ang bagay na ito, kailangan natin ma-overcome. Kailangan natin malampasan. O kailangan natin din, no, na maging victorious tayo sa ganitong sitwasyon. Kasi, if ever, no, hindi naman natin sinasabi bukas o kaya mamaya lang, nandyan na yung rejection. Pero, we need to know how to paano yung counter-attack natin? Ano ba yung magiging response natin kapag we experience those kind of rejection, mga kapatid? Kaya, paano rin ba ma-eliminate yung hurting na yan? Yung sakit na nararamdaman sa iyong puso. Tignan mo nga yung katabi mo, kapatid, kung may sakit na nararamdaman yan. At hihirapan ba siyang huminga kapag nakikita ka? Hindi joke lang yun, mga kapatid. Pero, alam niyo yun, paano ba natin talaga ma-eliminate yung hurting? At posible ba talaga na matanggal natin yung sakit na nararamdaman natin kapag nakaka-experience tayo ng rejection, no? At, syempre, tao lang tayo. Sinasabi natin palagi, tao lang ako no? Nasasaktan ako. Alam mo yun, kapatid, no, talaga, pagka sinabi mo yun, parang wala nang option, no, na ikaw ay magkaroon ng changes. Wala nang option para ikaw ay magkaroon ng transformation. So, sinasabi natin na yung rejection, yung sakit na nararamdaman natin, sabi nga, it is inherent, no? Parang ito na yung nananalaytay sa iyong dugo, sa iyong buhay, na kapag ikaw ay nakatanggap ng rejection, dito, masasaktan ka talaga. No? Kumbaga, parang sinabi mo, inborn yan. Yung hurting na yan. Yung sakit na nararamdaman mo sa iyong puso. Ayan. Pero, alam niyo yun, syempre, sinasabi na sa human, it is impossible, no, ma-eliminate yung sakit na nararamdaman sa ating puso. Pero, with God, everything is possible. Amen ba yan? Yan. Thank you, Lord. Pero yung sinabasa natin sa Genesis chapter 50, verse 20, you intended to harm me, sabi rin ganun. Sabi rin, no?
si Joseph po ang at topic dun sa Genesis chapter 50 na yun. Pero sinasabi ron na hindi lang naman talaga na ang tao nakadesign, no, para masaktan palagi. Meron ding design yan, no, na para maging matatag tayo. Amen. At alam mo yun na kung mababasa mo lang yung story ni Joseph, dito mga kapatid, may malalaman mo na pwede pala, no? Posible pala na ma-overcome yung rejection na yan or yung mga sakit na nararamdaman natin sa ating sarili, no? Sapagkat kung mananatili yan, no, hanggang mamatay tayo, ganun na lang ba palagi? Na lagi na lang tayo nasasaktan? No? Kapag nando ka na sa kabilang buhay, gusto mo pa rin ba masaktan ka pa rin? No? Pero dito pala ang tinuturo na sa atin ng ating Panginoon na sa lahat ng bagay, no, ito yung tinuturo niya na huwag kang masaktan. No? Hindi tayo masasaktan. Kaya dito, marami mang pinagdaanan si Joseph na mga trials. Meron siyang rejection sa mga kapatid niya. Ilan yung kapatid niya? No? 11 yun. Nagkaroon siya ng rejection doon. Yung tatay niya, yung nanay niya, si Jacob, di ba? Nagkaroon siya ng rejection. At kung mababasa mo lang yun, napakahirap yung pinagdaanan na sitwasyon ni Joseph in terms of rejection. At dito, na-reject siya. Nagkaroon siya ng posisyon, then na-reject uli siya, kinulong siya, and then doon. At alam nyo ba, din sa Matthew chapter 19 verse 26, sabi ron, may isang mayaman na kumausap kay Jesus, no? Dito nung etong mayaman na binata na to nilapitan niya si Lord Jesus, paano ba magkaroon ng eternal life, 'di ba? At dito nung sinabi niya, iwanan mo yung mga kayamanan mo, no? Pagbili mo 'yan, tapos ibigay mo sa charity, no? Alam mo yung tinuturo sa atin ng Panginoon na ma-overcome natin yung rejection, yung sakit, no, na nararamdaman natin. Dito, nireject niya mga kapatid, yung heavenly offer. Nireject niya yung heavenly offer, but yung worldly offer, no, hindi niya binitawan yun At kaya nga dun sa nung narinig nung mayaman na yun, nalumo siya, no? Sapagkat nandito siya sa lupa, marami siyang kayamanan, hindi niya maiwanan yon, no? At sa pagkakataong yun, kapag ka ikaw ay malungkot, dito malulungkot ka talaga, no? Kung iiwanan mo yung mga kayamanan mo, yun yung a human perspective na tinatawag. Kaya dito, mga kapatid, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, it is impossible, no, for a human, but with God, everything is possible. Amen. At marami ka bang mga problema, o marami ka bang rejection na nararanasan, mga kapatid? Hindi imposible yan, no, na matanggal mo yan at mawala yan sa buhay mo, no. All you need to do is to listen dito sa ating topic, no. Kaya yung pinag-aralan natin nung last Sunday, natatandaan niyo ba yon, yung sharing the gospel, no, nung last Sunday service. Dito yung bakit ba na-experience nung tao rin yung rejection na yan. May connection doon. Why people do experience those rejections is because nandun na yung lukewarm, nandun na yung wrong priorities. Dito nagiging matatakotin tayo, at minsan ito pa yung pang-apat, ini-ignore natin yung salita ng Panginoon, sapagkat sa mundo ngayon at nagkaroon na ng pagbabago muli at parang bumalik na naman sa dati. Dito na nawawala na naman yung desire ng tao upang bumalik sa salita ng Panginoon, no? At bumabalik na sila dun sa kanilang mga gawain. Wrong belief system. Mga kapatid, those are the things, no, why
people, pwede nila ma-experience yung rejections pagkat hindi nila alam kung ano yung tamang pananaw, tamang pag-iisip, tamang damdamin, no, para labanan yung ganung klaseng rejection. No, there are ways to eliminate hurting, pero eto ways din kung paano ma-overcome yung rejections. How can we turn rejection into blessing? Ayan, praise the Lord. Are you ready, mga kapatid? My point number 1 is God intends rejection for good. No. Sabihin mo, God intend rejection for good. Intention ng Panginoon yan. At plano ng Panginoon yan na tayo, mga tao, ay makaka-experience din talaga ng rejections. No? Para din hindi lang sa mapalapit tayo sa Panginoon, pero nakaka-experience tayo ng rejection para maging matatag tayo. No? If you see, kung alam mo lang, no, na ang plano ng Panginoon, kung alam mo lang yung pamamaraan ng Panginoon, kung alam mo lang yung desire ng Panginoon, you won't feel bad. No? Hindi ka magdaramdam. Sapagkat may salita ka ng, kung ano yung mga pwedeng counter-attack mo ron May salita ka na pinanghahawakan Kaya, God intends rejection for good, mga kapatid. At sabi nga dun sa Genesis chapter 50, verse 20, you intend to harm me. No? Alam niyo si Joseph doon, mga kapatid, kala nga ng mga kapatid niya, babalikan sila ni Joseph, no? Pero, God intended it for good. No? At napakabuti ng Diyos. Maraming pamamaraan ng Diyos na minsan hindi natin alam, pero dapat, mga kapatid, we have to submit to God. At gusto ng Panginoon na hindi yung kaalaman mo ang manatili. Yes, you have knowledge, pero yung pinaka marunong sa lahat, doon ka kumonek, kapatid. Doon ka alamin mo kung ano yung pamamaraan niya, no? Yung Diyos na nagtuturo sa iyo ng mga bagay na mga mabubuti at hindi ikakapahamak mo, no? Sino dito, mga kapatid, naka-experience ka na ng naaway ka ng kapatid mong matanda, no? Kapag ka naaway ka ng mga kapatid mong matanda, nakaaway mo siya, o nagkaroon kayo ng alitan, hindi pagkakaunawaan dito, kapag ka umalis yung nanay mo, lagot ka na. Kapag ka umalis yung dad mo, lagot ka na. Sino na magtatanggol sa'yo? No, alam niyo, ganun yung minsan nangyayari sa buhay natin kapag ka tayo bilang isang Kristiyano, ayaw natin magpasakop sa Panginoon, no? Sino na yung lalapitan mo? No, kapag ka ikaw ay naargabyado, ikaw ay nagkaroon ng bad experience, no, or may mangyayari, pero alam mo yon, kapatid, no, hindi mo na alam katulad nung mga kapatid ni Joseph, no, nalaman na nila na naging gobernador na siya ng Egypt, yari na sila, patay na tayo dyan. Si Joseph na dating kinakawawa natin, ngayon, tayo na ang kakawawain. Na-experience ba yun? May mga experience ba kayo dyan na dumating sa point na gano'n, na nagkaroon ng turn around, no? Na dati ikaw nang aapi, ngayon ikaw na ang aapin. Pero, don't you worry, no? Alam niyo yun na kung tayo lang, merong mga kaparaanan, hindi sa sarili natin, mga kapatid, sapagkat kung wala tayong pagbubuklat ng salita ng ating Panginoon, malamang talaga na walang patutunguhan or walang direksyon yung ating buhay. Sapagkat kung maraming rejection na dumarating sa ating buhay, tunay na tayo ay lagi masasaktan, no? Alam niyo, kapag ka nasaktan ka, no, at marami nangyayari, mga road rage, mga kapatid, kapag nasaktan ka, na nasagi ka, or nakanti ka, di ba, mga kapatid, magre-retaliate ka, lalaban ka, no? So, maraming circumstances na ganyan. Pero,
how can you eliminate those circumstances para hindi na lumala, no? At dito, mga kapatid, sabi nga ron sa verse 21 nung chapter 50, so now, do not be afraid. Sabi ni Joseph, huwag kayong mag-alala, no? I will provide for you and support you and your little ones, no? Yung mga anak-anak nila, yung mga apo-apo nila, yung mga kapatid ni Joseph, mga kapatid, sabi ron, so he comforted them, giving them encouragement and hope, and spoke with kindness to their heart, no? Alam niyo ba yon, kapatid, na wow, grabe, may kapatid pala akong ganito, wow, na may magtatanggol sa akin. Meron pala akong kapatid sa pananampalataya, meron pala akong pastor, meron pala akong mga kapatid or mga mahal sa buhay na magpro-protekta sa akin. What more? Yung ating Panginoon na mapagmahal, no? He intended it for good. No, lahat na nang nangyayari sa atin, like Job, no? God intended it for good. Lahat na nangyayari sa kanya. Kaya, mga kapatid, no, being a Christians, tinuturo sa atin ng Panginoon, huwag tayo maging balat sibuyas. Narinig ko nga, na-view ko nga, or napakinggan ko nga yung aming yung sharing kagabi kasi hindi ako naka-attend. Kaya thank you Lord kasi may nag-record at nakapakinig ako. Alam niyo yung pagiging balat sibuyas, parang na lang, kung may masabi ka na lang na hindi maganda, ang alat naman ang niluto mo. No? Magiging sasama yung pakiramdam mo. Pero mga kapatid, we need to eliminate those things. Being a Christians, we have to think about, no, yung puro puso yung ating pakikinggan. Pakinggan natin yung salita ng ating Panginoon. Kahit yung isip natin, minsan may bumubulong dyan. Andyan si Satan. Bubulong yan sa'yo, kapatid. Kaya, huwag tayo maging balat sibuyas. Alam mo yun, yung plano ng Panginoon, or yung rejection na yan, may magandang kaparaanan sa'yo ang Panginoon dyan. Kaya, rely on the Word of God. Huwag tayo, do not lean on your own understanding, ika nga At alam niyo yun, mga kapatid, isa pa yun na ako ay ini-invite ng aking ermat, no? Since I was a boy, since I was 12 years old, alam niyo na, baptized na ako Pero I don't know the meaning of baptism on that time. Pero binaptize ako. Pero yun nga, naging swail ako. Sinuswail ko yung aking ina na kapag ka ini-invite ako, nagtatrabaho na ako, ini-invite pa rin ako ng nanay ko sa church. Ginagawa ko every morning, nagbabike ako, pupunta ako ng CCP. Pero alam niyo yun, dito may mga kaparaanan talaga ang Panginoon. When we reject someone, or no, kapag ka nireject mo yan, may nag-i-invite sa'yo, no, papunta sa church, no, mag-Sunday service tayo, mga kapatid. If you reject that person, you reject God. No? Totoo yun. Sabi sa Luke 10, verse 16, the one who hears you, hears me. And the one who rejects you, rejects me. Yun yung ating Panginoon, yun nire-reject natin. So, it means to say that rejection is intended, God intended it for good. At many instances or circumstances, no, na ginagawa ang ating Panginoon for your own good. And my point number 2, rejection is God's protection. Amen! Type mo dyan, rejection is God's protection. Alam mo yun, like Apostle, no? Apostle Paul. No? Talagang marami siyang pinagdaanan na rejections. Sa Corinth, sa Ephesus, no? Sa lahat ng mga churches. Pero alam mo yun, nagre-reject sa kanya yung mga katutubo niya, yung mga Hudyo rin. Ang sakit siguro ng puso ron, kung tinatamaan siya lagi, nire-reject siya ng mga kababayan niya. No? Kung ikaw ay tubong Bisaya, o kaya tubong Cebu or Davao, no? Nire-reject ka ng katutubo mo, pero alam mo yung si Paul, no? Naranasan niya yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya every rejection na dumarating sa kanya, iniisip niya si Lord. At
alam niyo, many believers or many sharer of God, but they are not doer of the word. No? They know the command, but they do not comply or exercise, how to obey the word of God. At sabi dun sa Acts 18, when the Jews opposes Paul's teachings, Paul shook the dust from his garments. Pinagpag niya yung damit niya kasi maraming alikabok eh. Pag nakikita mo yung damit mo, maraming alikabok, ipagpag mo, kapatid. Pero ang ibig sabihin doon, no, kapag ka nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon, no, nireject ka, mga kapatid, pag-pray mo siya. No, doesn't mean na pinagpag yung dumi, no, sa damit. Doesn't mean na in an Old Testament, kasi ganun yun, para yung hindi naman sinasabi na yung pagpapalay mawala sa kanila or yung salvation ay mawala sa kanila. Pero in our generation ngayon, we translate it parang dapat kailangan natin silang ipag-pray. Much more, no, na ipag-pray natin sila kasi yung buhay, no, sa kabilang buhay na kanilang tatahakin na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Kaya we need to pray for them because those things na sinasabi ng Panginoon, those are our protection and for their protection also, no. Protection nila yon, sapagkat kung hindi sila magko-comply or magtitiwala sa salita ng Panginoon, mga kapatid, dito talagang alam nila hindi nila alam kung ano mangyayari. Pero you that person who knows the word of God, mga kapatid, you know what to do. You need to pray for them. At maraming kaluluwa, even your family, no, yung mga kamag-anak mo, mga mahals mo sa buhay, siguro sasabihin mo, yun, makatrabaho ko, yaman na yan. Pero, mga kapatid, maraming experience ako na naranasan. Sinishare mo siya ng salita ng Panginoon, ay makinig, pero don't feel bad, no? At patuloy pa rin na pag-pray mo yung mga taong yan kasi nakakaawa. Kapagkat yung buhay na hindi nila alam on the next life, magiging worse para sa kanila. Kaya dito, mga kapatid, we need to know na yung pagbabago, yung protection na yun, tinuturo rin sa atin. No? Parang switching of something, switching of your heart. No? Binabago ng Panginoon yung puso mo na every time na mag-share ka ng salita ng Panginoon or i-invite mo yung mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, katrabaho mo, mga kapatid, once you experience those rejections, mga kapatid, may binabago ang Panginoon eh. Tinuturuan kanya maging mapagmahal, no? Tinuturuan kanya na mas lalo pa sila, no, na i-invite at huwag kang titigil. At naalala ko nga doon yung shiner ni Pastor, yung nagtitinda ng ice cream. By the way, skip muna tayo ron, pero napakagandang example nun, no? At kaya dito, mga kapatid, sabi rito sa Psalm 51 verse 10, God created a clean heart for me and renew a steadfastness spirit in me. No? Binabago ng Panginoon. And every time you read the Word of God, mga kapatid, binabago. Yes, I experienced those things. Na dati ako palainom, palamura, no? Palainitin ng ulo, and kapag ka may rejections, no, patay ka sa akin mamaya. Alam niyo yun, God changed me. At salamat sa Panginoon. At kung meron man ako nakakasama na hindi nababago pa or tinuturo sa akin ng Panginoon na bahagian siya, no, we do that. Pero may mga tao talaga na ayaw makinig. Pero continue to pray for them. And once you continue to pray for them, yung puso mo, binabago rin ng ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, my point number 3, ito na. Rejections leads you to redirection. Kapag ka nabago yung puso mo, parang nare-redirect ka.
No? Nababago rin yung pananaw mo sa buhay. No? Imbis na magagalitin ka, no? Nababago, nababawasan. Nakikita mo ba yun? Na kapag ikaw ay sinasabit mo yung buhay mo sa Panginoon, nakikita mo ba yung a little bit of change into your life? No? Dati, dire-diretso yung pagmumura. Ngayon, parang, kung na-experience mo yun, praise the Lord, sabihin mo, na wala ng pagmumura. Naririnig ang pamilya mo. No, na wala ng masasamang salita na naririnig ang kapatid mo, ang iyong mga katrabaho, na wow, sino tong taong to? No? Sino nakapagbabago dyan? No? Sabi mo si Lord lang. Wala nang iba. At kaya salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Yes. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, once na lagi tayo nasasaktan, nire-redirect tayo ng ating Panginoon. Na kapag ikaw ay naglalakad, di ba? Natapilo ka, no? Tapos sumubsob yung mukha mo sa saig. No, nire-redirect ka ng Panginoon sapagkat sasabihin mo sa sarili mo, bato, bakit ba ako ganito? Bakit lagi ako nadadapa? No, ang dami kong mga nagagawang pagkakamali. And dito mga kapatid, God is redirecting you into something better. No? Nire-redirect ka, ayan, nabubula na naman ako. Nire-redirect ka ng ating Panginoon into something good. At alam niyo mga kapatid, when something stops you and you experience those pains, minsan sasabihin mo sa sarili mo, hihinto ka na. But, wag. No? God is putting you into something that bigla ka na lang mapapawaw. No? Wow, Lord, ikaw ba ito? Binago mo ko. Thank you, Lord. And alam mo yun, lagi tayong makinig dun sa katotohanan. And sabi nga ron, the truth will set us free. No? In every word, in every rejections na may experience natin sa buhay natin, the truth will set us free. Ano ba ang totoo? Hindi naman totoo yan na kapag binubulungan ka ng kaaway mo, hindi sumama sa yan. No? Hindi nasasama sa yan. Huwag kang sasamahan loob kasi may tinuturo rin sa iyo ang ating Panginoon. Kaya, praise God. Sabi rito sa Psalm 25 verse 5, lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. Amen. For you, I wait all day long. Amen. At alam mo yun, when we hurt and when we experience pain in our life, God is redirecting our life into something bigger. No? Parang mas malaki pa. No? Na hindi mo masasabi na ganyan lang yan, pero into something bigger na sasabihin mo sa sarili mo, wow, Lord, ang layo na narating ko, ang layo na ng puntahan ko, ang layo na, ang laki na ng pagbabago ko. God is redirecting you into something. Kaya mga kapatid, let's put our trust into God. Let us not waste time into something na may bumubulong eh. May nagsasabi na ganito raw ako eh. Or sinasabi na hindi mo mapapagtagumpayan yan eh. Mga kapatid, don't listen to the voice na hindi totoo. Lumapit tayo sa katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Yung salita ng ating Panginoon. And those truth, God intends those rejection for good. And rejection is God's protection. Iniingatan ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Yung rejection na yan, malamang, iniiwas ka rin niya dun sa tao na yun. Kapag ka ni-reject ka magalit pa sa'yo. Lalo magalit pa siya sa'yo. Or ikaw ay magalit sa kanya. That is your protection. Rejection leads you for redirection. Kapatid, napakabuti ng Diyos. Gusto ng Diyos na malaman mo at maintindihan mo yung sakit na nararamdaman mo, no? Kapag tinignan mo ang ating Panginoon, yung mga rejection na kanyang naranasan sa kanyang buhay, hindi mo maikukumpara yun sa sarili mo. Napakaliit lang nun, kapatid.
dun sa rejection na naranasan ng ating Panginoong Jesus. Sabi rito sa Isaiah 53 verse 3-6, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumapansin sa kanya. Binaliwala natin siya. Parang walang kabuluhan. Sabi sa 4, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na Kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang ligaw na nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang parusang tayo ang dapat na tumanggap. Alam mo yun, mga kapatid, kung isipin mo, yun sa music natin kanina, yung walang iba, yung praise song, yung worship song natin, nung nakita mo na yung paghihirap ng ating Panginoon, no, dun sa krus na Kalbaryo, ang daming rejection na nangyari sa Kanya. Ngunit, anong ginawa ng ating Panginoon? Tinanggap niya pa rin tayo. Minahal niya pa rin tayo. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, isipin mo yung mga rejection na nangyari sa'yo. Sasabihin mo sa sarili mo, oo nga no Lord, yung rejection na to ay walang-wala sa rejection na naranasan mo. Pero, salamat sa'yo, Panginoon, dahil may tinuturo ka sa akin. May tinuturo ka sa amin. At salamat sa buhay na yung binigay para sa amin. Mga kapatid, let us always pray. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay. Pag-pray natin sa sarili natin na maitama at maisaayos yung ating mga maling gawa. When we feel rejected, when we experience rejection, mga kapatid, nasasaktan tayo. Pero if you think God, no, kung paano siya ni-reject, yung sakit, mas sakit yung naranasan niya, pero he endure all the pains because God the Father loved him. At salamat sa banal na Espiritu, no? Kaya, mga kapatid, let us pray and let us ask forgiveness to the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this night, for this wonderful day, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin how to overcome rejection and how to turn rejection into blessing. Panginoon, sabihin mo ito, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Marami po akong pagkukulang. Marami po akong sakit na naranasan. Marami po akong hinanakit na naranasan dahil sa rejection. Panginoon, patawarin mo po ako. Dahil sa rejection ito, ang puso ko ay nagiging masama. Patawad po. Pinagsisisihan ko na po ang aking kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, kung sinabay ka sa panalangin iyon at tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kung sumabay ka sa panalangin iyon, pinatawad ka na ng Panginoon. At gusto ng Panginoon na magpatuloy ka. And all rejection na mararanasan mga kapatid, dito ikaw ay magiging matatag. You can fight, you can become victorious, you can overcome all these rejections through Him. No? Sa pamamagitan lang ng ating Panginoon, siyempre, hindi sa sarili natin kakayanin. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon and patuloy ka lang. At let us pray for one more time. Heavenly Father,
We thank you, we glorify you, we honor you. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, sa karunungan at sa mga bagay pang ituturo mo sa amin, Panginoon. Itong binhing ito, Panginoon, tulungan mong lumago at magkaroon ng maraming bunga at makita ang mga pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kami, O Diyos, na makapanatili at makatugon sa iyong panawagan, sa pagbabahagi ng iyong salita, Panginoon, gamitin mo kami. Tulungan mo mga kapatid kong ito na lalo pang mas lumalim ang kanilang pananampalataya at saliksikin ang bawat salita na magbibigay sa kanila ng karunungan, na magbibigay sa kanila ng pag-asa, na magbibigay, Panginoon, ng buhay na walang hanggan sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Salamat po, Diyos, at pagpalain mo po, Panginoon, ang mga kapatid kong ito. Mga may sakit, Lord God, tulungan mo sila, Panginoon. Mga kapatid ko nagtatrabaho, nagbi-business, bless them, Father God. In the name of Jesus, Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord, at mapagpalang gabi. Salamat sa pag-join nyo sa amin, sa aming gawain dito sa OPM. If you are first time, mga kapatid, magpatuloy ka lang. At binabati ka namin. I-invite namin kayo sa ating gawain sa darating na linggo sa GIG Mall, Las Piñas, around 11:30 a.m. Praise God! Ayan, mapagpalang gabi sa iyo, Sis Ria Lynn Quaresma. Ayan, salamat sa Panginoon! Praise God! Ayan, sumabay ka sa pag-awi. Naramdaman ka na yung pagpapalang banal na spirit sa buhay mo. Sumabay ka ba sa panalangin? Tinanggap mo ba ang ating Panginoon? Ang ating Panginoong Kristo na iyong personal Savior, mga kapatid. Kung tinatanggap mo siya, congratulations. You are a child of God. Amen! Praise the Lord! Ayan. Salamat sa Panginoon. If you join us in the prayer and worshiping God, mga kapatid, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. Amen. That is our Lord Jesus Christ, King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa Panginoon. At salamat din, mga kapatid, sa pag-join niyo sa amin dito sa ating gawain, sa ating OPM online prayer meeting. And tomorrow, mga kapatid, abangan natin si Brother JB. Ayan, na magbabahagi ng salita ng Panginoon. God bless you all and good night.